Good evening, family. Good evening. Anong date ba tayo ngayon? Wednesday, March 11, 8:23 ng gabi. Ang babasahin po natin mula kay Marcos 4:21 hanggang 25. Ang pamagat po, walang lihim na hindi nabubunyag. Nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Sinabi niya, sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba kapag nasindihan na ang ilawan, pag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di nalalantad at walang lihim na hindi nabubunyag. Makinig ang may pandinig. Idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. At hindi pa roon, at higit pa roon. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. So sana naunawaan naman natin, no? So minsan, no, family, maraming hadlang sa mga ginagawa natin. Minsan hadlang yung kahihiyan, minsan nahihiya tayo magsalita, magbasa ng mga ganito. Tulad yan, pag may nag-uusap sa labas, nakakaya, di ba? Nakita niyo to, ginagawa ko to dahil nag-iisa lang ako dito ngayon. Siyempre, pagka alam niyo naman ng tao, pagka nakita nilang ginagawa mo to, ibig sabihin, maraming mga negative thinkings. Pero siyempre, dahil sa pananampalataya at para sa sarili nating spiritual na pangangailangan, kailangan natin gawin to. Diba? Ibig sabihin, sapagkat mayroong bibigyan pa. Ibig sabihin, pag mayroong pananampalataya, lalo ka magkakaroon. Pagka wala, lalo ka pang mawawalan. Ibig sabihin, kailangan natin ng pananampalataya para magkaroon pa tayo ng higit na pagpapala. Mga basic lang po. Baga, sabi ko nga sa inyo, ba't natin ginagawa to? Dahil sa sarili nating pangangailangang spiritual, pinapakain natin ang ating sariling spirito para hindi siya manghina. So, ganun pa man, hindi po tayo nakapatawaran sa ating mga kasalanan. Maraming salamat po sa lahat. Naway papatawad niyo po kami sa aming nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa, sa espiritu at sa laman. Ingatan niyo po ang mag-iingat sa amin at pagpalain niyo po ang magpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus. So, ganun pa man, sabi ko nga sa inyo, di ba? Minsan, dahil nga sa nakasanayan ng tao, parang nakakahiya na magsalita ng ganito. Hindi ka naman pare, hindi ka naman pastor, hindi ka naman ministro, di ba? Ganun nga kasi tayong mga tao na kadalasan kung ano yung dapat na ikinahihiya natin, yun pa yung pinagmamalaki natin. Halimbawa, hindi tayo gumagawa ng katulad ng ginagawa ko ngayon kasi nahihiya tayo, di ba? Para sa akin na ginagawa ko to kasi yun ang dapat. Pag malaki, hindi ko dapat ikahiya. Kung bakit nagsasalita ako sa inyo ng patungkol sa Diyos, ganun. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko. Kasi ito, hindi ko naman sa kasi ako talaga, pagka naunawaan niyo po kasi ang salita ng Diyos, makikita niyo yung liwanag ng kung gaano liwanag ang buhay. Baga, napakasimple, tapos mauunawaan niyo lahat ng mga bagay kung ba't nangyayari at saka hindi nangyayari. Iba yung pinapaliwanag sa iyo ng Espiritu Santo yung mga bagay na nangyayari.
Kasi ang trabaho ng Espiritu Santo, hinahayaan niya tayo magkasala, pero hindi niya tayo hinahayaan magkasala ng malaki. Maraming benefits ng Espiritu Santo, kaya kailangan natin laging pinapakain ng Espiritu Santo natin. Halimbawa, ikaw, hindi mo ito ginagawa sa loob ng isang linggo, hindi ka nagdadasal, hindi ka na nakakalimutan mong magdasal, nakakalimutan mong magpasalamat sa Diyos, nakakalimutan mong humingi ng tawad sa loob ng isang linggo, o kaya mas matagal pa, ibig sabihin nun, patay ang espiritu mo. Kasi walang nagugutom na espiritu. Kasi kung ang buhay ang espiritu mo, kasasabikan mo. Parang katawan ng tao ang espiritu na manalangin, humingi ng tawad. Pero kung buhay ang espiritu mo, ganun nga mararamdaman mo, uy, ba't hindi ako nakakapagdasal? Baga, ikaw na mismo yung sa sarili mo, parang magdadasal ka, hingi ka ng tawad kahit sa isip mo lang. Kasi nga, buhay ang espiritu mo. Ibig sabihin nun, nagugutom ang espiritu mo. Pero kung patay ang Espiritu Santo mo, kahit isang buwan na hindi ka nakakapanalangin, nagpapasalamat, humingi ng tawad, hindi ka makukonsensya o hindi mo hanapin yun. Kasi nga, patay ang espiritu mo. Pero kung buhay ang espiritu mo, maraming dahilan. Halimbawa, nakikinig ka ng kanta na patungkol sa Diyos, kasasabihan mo yun, matutuwa ka, mga ganung bagay. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, matutuwa ka. So, marami pong basic lang baga ang paglapit sa Diyos. Hindi mo kailangan unawain ng lahat ng salita ng Diyos. Kailangan lang meron kang pananampalataya sa Panginoon Yesus.